Mapagpalang araw po mga kapatid, mga kababayan ko. Inaanyayahan ko po kayo na panuorin po ang video na ito sapagkat ito po'y naglalaman ng napakahalagang mensahe sa bawat isa sa atin. Dito po natin malalaman ang iba't ibang hiwaga ng sanlibutan. At ang mensahe po ng video na ito, malamang po na ito na ang sagot sa matagal ng katanungan sapagkat ang aral po na ito ay makatotohanan at magdadala po sa inyo tungo sa kapayapaan. Tara, atin na pong panoorin. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Isaiah chapter 5 verse 20. Kahabag-habag ang mga taong tinatawag ang mabuti na masama at ang masama ay mabuti. Mga taong ipinapalit ang kadiliman sa liwanag at ang liwanag sa kadiliman. Mga taong ipinapalit ang mapait sa matamis at ang matamis ay mapait. Masayang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. Una sa lahat ay ang ating pag-welcome sa mga bagong kapatiran na pumasok na sa Covenant at kasama na natin sa kawan. Sa mga patuloy na bumabatikos at kumakalaban sa atin, humayo kayo, sige lang, enjoy the ride. The days of your journey are numbered. Ang Mark of the Beast, ang pinaka-controversial na biblical topic sa buong mundo, mula nang ito ay isulat ni John, 1,000 taon na ang nakaraan. Tulad ng sinabi ko sa last video, it takes a Hebrew mental and spiritual faculties upang unawain ang mga isinulat ng mga naunang Hebrew prophets. Ito na ang pinakahihintay ninyong lahat, kung saan ipapakita ko sa inyo ang totoong Mark of the Beast na nasusulat sa Revelation chapter 13 verse 18. The second beast was given power to give breath to the image of the first beast, so that the image could speak and cause all who refused to worship the image to be killed. It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. Point number 1. Anong uri ng tao ang magpapatupad ng Mark of the Beast? Maliwanag na sinabi sa verse 15 na ang sinumang hindi susunod ay papatayin. Sa makatuwid, ang mga taong magpapatupad o nagpapatupad ng Mark ay ang mga murderers, mga mamamatay tao. Magkalinawan lang muna tayo. Hindi po ang mga local murderers ang tinutukoy, kundi ang isang sibilisasyon na walang pakundangang pumatay ng ibang lahi mula pa sa simula ng malalim na kasaysayan. Point number 2. Sino ang ama nitong mga murderers? John chapter 8 verse 44. You belong to your father the devil,
and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kayo ay pag-aari ng inyong ama, ang dyablo, at nais niyong isakatuparan ang nais ng inyong ama na isang murderer mula sa simula. Murderer from the very beginning. Siya ang ama ng kasinungalingan. Sasabihin niyo sa akin, OHC, ang mga Hudyo ang sinasabihan dyan ng Mesaya. Magkalinawan tayo. Tandaan nyo, dalawang klase ang Hudyo sa panahon ng Mesaya at kahit hanggang ngayon. May mga tunay na Hudyo at mayroong mga naghuhudyo-hudyuhan lamang. Huwag niyong aakalain na ang mga tunay na Hudyo ang pinatutungkulan dito ng Mesaya. Bakit? Sapagkat ang Mesaya ay isang Hudyo. Ang sinasabihan niya dito na mga anak ng dyablo ay ang mga sumakop sa Jerusalem at naghuhudyo-hudyuhan. Sila ang mga tinatawag na scribes, Sadducees, and Pharisees. Lahat yan ay nag-aangkin na sila ay mga Hudyo at lahi ni Abraham. Pero, tingnan mo ang kanilang kulay. Hindi sila Shemites. At ano ang sinabi ng Mesaya tungkol sa kanila? Sila ay mga anak ng dyablo sapagkat ang kanilang ama ay ang dyablo, si Satanas. At sino si Satanas? Ayon sa Revelation chapter 20 verse 2. He seized the dragon, that ancient serpent who is the devil or Satan, and bound him for 1,000 years. Maliwanag, si Satanas ay ang serpent at ang serpent ay si Satanas. Kung ang ama ay serpent, ibig sabihin ang mga anak ay serpents. Yan ang sinasabi sa Genesis na offspring of the serpent na makikipag-away sa offspring ng woman. Let me quote Genesis chapter 3 verse 14 to 15. And to the serpent he said, I will put enmity between your seed, that is the seed of the serpent, and her seed. He will crush your head, and you will strike his heel. Ayon sa binasa natin sa John chapter 8 verse 44, mula sa simula, ang ama nitong mga murderers ay ang serpent. At ayon sa Revelation chapter 20 verse 2, ang serpent ay walang iba kundi si Satanas. Dahil ang ama nitong mga murderers ay ang serpent na si Satanas, nangangahulugan lamang na ang buong henerasyon at mga bansa nila ay mga serpents. Sila ay lahi ng mga taong hindi nangingiming pumatay, mandigma, manakop at mang-alipin. At ngayon, sila ay mga powerful nations. Point number 3, ang unang biktima nitong mga serpents. Matthew chapter 23 verses 32, 33, and 35. Go ahead then and complete what your ancestors started. You snakes, you brood of vipers, how will you escape being condemned to hell? And so upon you will come all the righteous blood that has been shed on earth, from the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Berechiah, whom you murdered between the temple and the altar. Ganito ang sinasabi, ituloy nyo ang sinimulan ng inyong mga ninuno. Kayo'y mga ahas, henerasyon ng mga ulupong. Paano nyo tatakasan ang impyerno? Pinadanak nyo ang dugo ng mga banal sa mundo, mula kay Abel hanggang kay Zechariah na inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng altar. Mag-recap tayo ng konti at tandaan nyo itong mabuti. Sa Revelation chapter 13, verse 15, sinabi na ang sino mang hindi tatanggap ng mark of the beast ay papatayin. Sa makatuwid, ang magpapatupad ng mark of the beast ay mga murderer.
Kailangan niyong magbalik tanaw sa malalim na history. Yan ang dahilan kung bakit ipinayo namin na panoorin niyo muna or balikan ang Rizal series, Two Witnesses series, World Territory series, at ang Gog and Magog series. Sa John chapter 8, verse 44, nasusulat na ang ama nitong mga murderers ay ang father of lies, ang dyablo na isang murderer mula sa simula. Pagdating naman sa Revelation chapter 20 verse 2, nasusulat na ang dyablo na tinatawag nating Satanas ay ang ancient serpent, Ahas. Sa Matthew chapter 23 verses 32, 33, and 35, nasusulat na ang unang biktima ng serpent ay si Abel. So here we go. Sino ang alam ninyong pumatay kay Abel? Si Cain. Yan ang patunay na si Cain ay isang serpent dahil siya ang pumatay kay Abel. Yan ang susi upang matukoy ang totoong mark of the beast. Point number 4, ang pinagmulan ng marka. Genesis chapter 4 verse 1. Adam made love to his wife, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, "With the help of Yahweh, I have brought forth a man." Pansinin nyo, ano ang tawag ni Eve sa kanyang isinilang na anak? I brought forth a man. Yan si Cain. Lumipas ang panahon, pinatay ni Cain si Abel, at bago siya pinalaya sa lupain, nilagyan si Cain ni Yahweh ng marka. Genesis chapter 4 verse 15. But Yahweh said to him, "Not so. Anyone who kills Cain will suffer vengeance 7 times over." Then Yahweh put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. Pansinin niyong mabuti. Sa Genesis chapter 4 verse 1, si Cain ay tinawag ni Eve na man. At sa verse 15, si Cain ay nilagyan ng marka. So ano ang nabuo? Mark of a man. Yan ang mark of a man na sinasabi sa Revelation chapter 13 verse 18. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the mark of a man. Klarado. The mark of the beast is the mark of a man. The man was Cain, serpent. Ang marka ng hayop ay ang marka ni Cain, Ahas. Halughugin man natin ang lahat ng kasulatan. Walang ibang marka ng tao na pwedeng mag-qualify sa description ng Revelation, kundi si Cain. Siya ang unang nagtaglay ng sign of the serpent. Kung ang henerasyon na lumabas mula kay Cain na pumatay kay Abel ay tinawag ng Mesaya na mga snakes or ahas, sa makatuwid, si Cain ay isang serpent na nasa anyong tao, at ang ama ni Cain ay ang pinakamatandang serpent, walang iba kundi si Satanas, ayon sa Revelation chapter 20 verse 2. Sa makatuwid, ang mark of the beast na sinasabing mark of a man ay matatawag ding mark of the serpent. At dahil ang ancient serpent ay si Satanas, nangangahulugan lamang na ang mark of the beast ay matatawag ding mark of Satan. Period. Ngayong alam na natin ang pinagmulan ng mark of the beast, dumako tayo sa susunod na punto. Point number 5. Ano ang marka na ipinakita kay John Revelator? Para maunawaan nyo ang totoong marka, kailangan nyo munang malaman na hindi totoo. Ulitin ko, hindi po totoo na ang original books ng New Testament ay nasusulat sa Greek. Ang buong context ng New Testament at ng buong Bible ay nagpapatunay din na ang mga yan ay originally nasusulat sa Hebrew. Patunayan ko, number 1, ang mga nagsulat ng mga aklat sa New Testament ay mga apostol, propeta, at mga followers ng Mesaya.
Wala pong contribution ang mga eskribas at pariseyos. Walang Roman or Greek writer na may contribution sa Bible sapagkat ang focus nila ay sirain ang mga literatures and books ng mga Hebrew Israelites. Tandaan, mga colonizers po sila sa Jerusalem. Fact? Yes. Number 2. Ang mga apostol at propeta na binigyan ng divine inspiration and revelations ay mga Hebrew. Hindi pwedeng magkaroon ng apostol o propeta na Greek o Romano. Bakit? Sapagkat ang mga Greek at Romano ay mga kaaway ng mga Hebrew Israelites, mga mananakop. Fact? Yes. Number 3. Ang Mesaya na nagpakita kay John sa vision upang isulat ang Book of Revelation ay Hudyo, isang Hebrew. Si John ay Hebrew. 2 Hebrew ang bumuo ng Book of Revelation. Paanong magiging Greek ang resulta? Piracy. Nag-iisip po ba kayo? Number 4. Ang mensahe ng buong Biblia ay hindi para sa mga Gentiles. Katunayan, sa bungad pa lang ng Book of Revelation, sinabi na agad na ito ay para sa 7 assemblies ng mga Hebrews. Mula sa Hebrew, para sa mga Hebrews. Papaanong sasabihin ng mga Christians na Greek ang original? That is fallacy, and believing that is idiocy. Ngayon, bakit ko inilabas ang argumentong yan? Sapagkat malaki ang kaugnayan niyan sa totoong mark of the beast. Ang ipinakita kay John na marka ay simbolo or logo ng kaaway ng mga Hebrews upang bigyan ng babala ang 7 assemblies sa kung ano ang dapat asahan na mangyayari. That is what the Book of Revelation is all about. Ang Revelation ay isinusulat ni John sa Hebrew, kung kaya ang Greek na logo or emblem ng mga kaaway ay kanya lamang idrinowing. Paano ko nasabi? Sinabi ni John, "He who has wisdom, let him recognize or decipher." Kung alam ni John ang meaning ng kanyang nakikita at iginuguhit mula sa vision, hindi na siya maghahabilin na unawain itong logo kung sino man ang may kaalaman at kakayahan sa 7 assemblies. Outright, isusulat niya na. Ang habilin na yun ay para sa future generations na makakabasa ng kanyang isinulat. Hindi niya ma-explain sa kanyang kapanahunan sapagkat ang symbol ay hindi niya pa nakikita in physical reality. Tanging sa vision lamang niya nakita at ang makakaunawa nun ay ang nasa distant future generations pa. At para ma-interpret ang symbol na kanyang iginuhit, kakailanganin ng future generation na balikan ang malalim na history upang maunawaan ang mark of the beast, ang logo or symbol na kanyang iginuhit. It takes a Hebrew to understand the message of the Hebrew prophets. Yan ang ginagawa ng Offeryan Heritage Conservatory, ang i-decode ang symbol mula sa context ng biblical and extra-biblical history. At ako ay itinuro pabalik sa Genesis. Dapat munang alamin ang serpent seeds na isinumpa noong nagkasala sina Adam and Eve at sundan ang kanilang mga galaw all across history. The deeper we look into the past, the farther we see into the future. Luminaw ang mark of the beast. Point number 6. Ano ang pangalan na ginamit ng serpent or ni Satanas? Alam na alam ng Papa sa Roma kung sino or ano ang pangalan ng serpent sapagkat siya ang pinakahaligi ng Christianity sa buong mundo. Sino ang itinuturo ni Pope Francis na serpent? This will shock you, Christians. Walang ibang itinuro ang Pope
kundi ang Greek Messiah na inyong sinasamba. Ito ang statement ni Pope Francis, published March 14, 2016, titled, The Serpent That Kills and the One That Saves. Let me read. The serpent, the pontiff clarified, is a symbol of sin. The serpent that kills, but the serpent that saves. This is the mystery of Christ. Klarado, straightforward na sinabi ni Pope Francis na si Jesus Christ ay ang serpent na pumapatay at ang serpent na magliligtas. Yun daw ang misteryo ni Kristo. Take note, sinabi ni Pope Francis na ang serpent ang nagliligtas. Balikan nga natin ang sinabi ng Revelation tungkol sa serpent. Revelation chapter 20, verse 2. He seized the dragon, that ancient serpent, who is the devil or Satan. Maliwanag ang nasusulat. Ang serpent ay walang iba kundi si Satanas. Ano ang serpent naman? Ayon kay Pope Francis, nagliligtas. Sino ang serpent ayon sa Revelation? Si Satanas. Sino pala ang sinasabi ni Pope Francis na tagapagligtas? Eh di si Satanas. Let me quote again, Pope Francis, the serpent that kills and the one that saves. This is the mystery of Christ. End of quote. Read for yourselves. Ang link ay inilagay namin sa ibaba lamang nitong video. Sa pagpapatuloy, ilalahad ko ngayon ang misteryong sinasabi ni Pope Francis tungkol kay Kristo na sinasamba ng mahigit 95% ng mga Pilipino. Dalawa lang ang pagpipilian ninyong mga pastor at mga ministro ng anumang sekta. Embrace the truth or embrace the mark of the beast. On screen, nakikita nyo ang laman ng Revelation chapter 13, verse 18 in Greek. Pansinin nyo ang symbol na kulay blue. Yan ang pinalitan nila ng numerong 666. Dahil dyan sa 666 kuno, nagsulputan ang mga kwenta-kwenta na walang kwenta at kung ano-anong conspiracy theories tulad ng Vicarious Filidae, microchip, barcodes, RFID, at ngayon, ang bakuna naman daw, ang mark of the beast, ay ambot sa langaw. Count 1. Hindi po yan numero. They are Greek alphabet characters. Kahit magtanong kayo sa mga Greek grammarians and prove me wrong, ganito isinalin sa English. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666. At ito naman ang OHC translation. This calls for wisdom. Let the person who has insight discern the symbol of the beast, for it is the mark of a man. That symbol is yung idrinowing ni John Revelator. Sasabihin nyo sa akin, OHC, yung isinalin na salitang number ay ang Greek word na arithmos. Tama. Ngunit, baka nakakalimutan nyo rin na ang scholarly na pagsasalin ay tinitingnan ang buong context ng content at hindi lamang ang word for word na translation. Ang arithmos ay may root word na airo na ang ibig sabihin ay reckoned up, lifted up. Ang salitang arithmos ay pwedeng i-translate sa word na number or either symbol, depende sa context o nilalaman na information sa verse. Kung ang context ay tungkol sa quantitative mathematical measurement, ang salitang arithmos ay tama lang na i-translate sa number. Ngunit, kung ang context ng verse ay tungkol sa abstract idea,
ang salitang arithmos ay hindi dapat isali ng number kundi symbol. Katunayan, ang other words for number ay symbol. Kumuha kayo ng thesaurus or check nyo na lang sa Google, other words for number. Makikita nyo, symbol. Tandaan nyo, ang mensahe ni John ay hindi tungkol sa mathematics, kundi tungkol sa forecasted geopolitical events na may epekto sa 7 assemblies. John was not talking about engineering nor mathematics. Ngayon, bakit napalitan ng numero at saan galing ang 666? Alam ko ang ginawa dito ng mga unang nagsalin ng Bible. Hindi nila isinalin ang kasulatan ni John as is, kundi ininterpret nila at ginamitan ng gematria. Inalis nila ang original na iginuhit o idrinowing ni John at ipinalit ang numerical equivalent ng mga characters, sabay tinotal nila, kaya lumabas ang numerong 666. Workings of Satan, sapagkat ang panghuling habili ni John ay huwag magdagdag, huwag magbabawas sa kanyang mensahe. At dahil ang symbol ay naging numero, isinabay nila ang pag-retouch ng sentence gamit ang mga words na calculate, count, and compute the number. Hala, nabuo ang mundo sa kakakompute ng kung ano-ano, kwenta ng walang kwenta, ambot sa langaw, count 2. Working backwards, ano ang lumulutang na purpose ng pagtamper? Simple lang, maitago ang tunay na mark of the beast. Iniligaw ang pag-iisip ng mga tao papunta sa ibang direction gamit ang mathematical concept. At habang iginiya nila palayo sa tamang approach ang isipan ng mga tao, binugbugan naman ng kung ano-anong conspiracy theories, propaganda at mga mapanindak at makabagbag damdaming mga sermon at mga awitin ng pagbabanal-banalan. Baka dumating ang panahon na pati ang mga poste sa Vatican ay ipabilang na rin sakaling tumugma sa 666 ay ambot sa langaw, count 3. Sino ang may kagagawan? Yung mga anak ng father of lies. Saan ba galing ang mga Bible na binabasa ninyo? Kung hindi England, America. After all, it doesn't matter kung England or America sapagkat ang mga kano ay galing din lang naman sa England. Ngayon, bakit kinailangan nilang ilihis ang mga tao sa kung ano ang tunay na mark of the beast? Simple, upang maitago ang katotohanan. Ang mark of the beast ay walang iba kundi ang mismong pangalan o simbolo ng pangalan na Jesus Christ, ang fake Greek Messiah. Ang sinasabi ni Pope Francis na serpent that kills and the one that saves. Serpent na magliligtas. Revelation chapter 20 verse 2. Ang serpent ay si Satanas. Sige, sambahin nyo. Pilipinas, ipagpatuloy nyo. Tingnan ko lang kung saan kayo pupulutin sa huling panahon. Point number 7. Pagpapatunay na ang pangalang Kristo ang mark of the beast. On screen, ito ang pangalan ni Kristo sa Greek alphabet. At ito naman ang Revelation 13 verse 18 kung saan iginuhit ni John ang Greek symbols na bumubuo sa mark of the beast. May napapansin ba kayo? Sundan nyo ang arrow. Ang mark of the beast ay 3 letra ng Greek alphabet na iginuhit ni John Revelator. Ang first character ng mark of the beast ay ang unang letra ng pangalang Kristo. Yung letter X na yan ang sumisimbolo sa religious na kapangyarihan ng mark of the beast. Yan ang nakikita nyo sa mga religious murals, mga paintings at mga regalia
Diyan din derive ang cross na inilalagay sa inyong mga noo tuwing Ash Wednesday. Yan ang religious symbol of the mark of the beast. Ang letter X, ang initial at pinakasimbolo ng pangalang Christ. Kaya nga, ang Xmas ay shortened form ng Christmas. X-chan ay shortened form for Christian. Kapag ginamit ang X na walang kasabay na ibang characters, ang tawag dyan ay monogram. Ngunit kapag ito ay ginamit kasabay ang ibang characters, ang tawag dyan ay pictograph Christogram tulad ng XP, XC, XS, IC, at IHS. Tatalakayin ko yan sa mga susunod na video. May kailangan din kayong pansinin kasi sa kakaibang hand gesture ng Christ. May subliminal message po yan. Dumako tayo sa pangalawa o gitnang character ng Mark of the Beast. Pansinin nyo ang upward coil. Yan ang simbolo ng serpent. Yan ang pinaghuhugutan ng salita ni Pope Francis. And I quote again, "The serpent that kills and the one that saves, the mystery of Christ." End of quote. Ano ang sagot ni John Revelator? The serpent is Satan. Revelation chapter 20 verse 2. Yan, hinubaran ko na ang misteryo ni Kristo. Sige, luhuran ninyo ang fake Greek Messiah. Luhuran nyo ang serpent. 95% ng mga Pilipino ay markado. Ang pangalawang simbolo na yan ay tumutukoy sa kapangyarihan ng beast government sa usaping life and death. Malaki ang kaugnayan niyan sa health and medicine at sa military. Sa aspetong pangkalusugan, nalilingkis tayo ng serpent. Tingnan nyo na lang ang logo ng World Health Organization. Medicine at pharmacy. Ano ang nakikita nyo? Ahas. Huwag kayong maniniwala na ang simbolong serpent ng medicine ay hango daw sa kwento ng serpent na itinaas ni Moses upang pagalingin ang mga natuklaw ng ahas noon sa disyerto. Tampered po ng mga Greek ang nilalaman ng Biblia. Ang mga Greek ang pinagmulan ng serpent worship and divination at ipinasok nila yun sa kwento ni Moses upang palabasin na ang simbolo ng kaligtasan ay ang serpent na kanilang sinasamba. 2 years ago, bilang bahagi ng Babylon series, inilabas ko ang video na pinamagatang "Ahas nga ba ang itinaas ni Moses?" Pinatunayan ko na ang simbolo ng Hebrew Messiah bilang tagapagligtas ay kordero o tupa, hindi ahas. Itong pangalawang karakter ng Mark of the Beast ay patungkol din sa military power ng beast government. Nakahanda silang manuklaw anytime. Gawain nila ang pumatay at manakop tulad ng ginawa ng mga Kastila sa ating bansa noong ipinasok nila ang Kristyanismo. Ganon din ang ginawa ng Great Britain sa China noong kinuha nila ang Hong Kong. Opium War. Sa India, daan-daang libo ang namatay sa gutom kagagawa ng Britain. Sa Middle East, hanggang ngayon, patuloy ang conflict sa Iran at Israel. Nasaan ang ugat? Great Britain, England. Iisang pamilya lang sila kasama itong mga kano. And they are all Christians. Lahat sila ay nilulukuban ng espiritu ng sinasabi ni Pope Francis na the serpent that kills and the serpent that saves. The mystery of Christ, kuno. And to the serpent he said, I will put enmity between your seed, that is the seed of the serpent, and her seed. He will crush your head, and you will strike his heel. Yan ang ibig sabihin ng pangalawang karakter ng Mark of the Beast. Dumako tayo sa pangatlo or last character. Ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng beast government sa aspetong
politics, economy, trade, finance, and banking. In short, geopolitical and economic affairs. Nasusulat, no man can buy or sell unless they have the mark of the beast. Kung napanood nyo ang mga naunang video, mapapansin nyo ang ugali ng mga beast government sa aspetong pang-ekonomiya. Sanctions, sanctions, and more sanctions. Papatayin nila ang ekonomiya ng ibang bansa, makuha lamang ang nais nila. Kontrolado ng beast ang ekonomiya ng lahat ng bansa sa mundo sa pamamagitan nitong nakikita nyo sa screen. Hindi makakabili or makakabenta or hindi makaka-import-export ang mga bansa kung hindi nila ito tatanggapin. Sa larangan naman ng geopolitics at kahit na sa local politics, kitang-kita ang pakikialam ng beast sa mga bansa. Look back at history, massive propaganda upang mag-away ang mga bansa, interference on domestic internal affairs ng mga bansa. Malalim po ang mga kahulugan ng bawat character at mga combinations nito. Ngunit, hindi kayo mahihirapan kung sinunod ninyo ang payo ko na simulan sa Creation Series, Babylon Series, Rizal Series, World Territories Series, Two Witnesses Series, at isama nyo din ang Gog and Magog Series. Ang mga historical events na tinalakay ko dyan ang nagpapaliwanag ng bawat symbol sa Mark of the Beast kung saan malinaw nating nasasalamin ang mga susunod pang mga mangyayari ayon sa prophecy. To sum up, ito ang Mark of the Beast na ipinakita kay John. Ito ay mga Greek symbols na iginuhit ni John noong sinulat niya ang Revelation in Hebrew. Hindi po ito mga Greek numbers para isalin ng 666 na numero at hahantong sa mga kwentahang walang kwenta at kung ano-ano pang mga conspiracy theories. Ulitin ko, ang Mark of the Beast ay hindi po vicarious fidelity, microchip, barcode, RFID, at mas lalong hindi itong bakuna. Ang bawat karakter ng Mark of the Beast ay maihahalin tulad sa kalawit ni kamatayan. Ang beast ay may 3 kalawit. Sobrang malas. Lahat ng 3 kalawit na yan ay nakahook sa mga Pilipino. Religion, military and medicine, and geopolitics and economy. Sa mga pastors, ministro, at mga leaders ng kung ano-anong sekta, sa pagkakataong ito, kaming nasa kawan ng tunay na Hebrew Messiah ay nakikiusap sa inyo. Ilabas ninyo ang mga tupa mula sa kapangyarihan ng Greek Messiah, the serpent. Huwag kayong magbulag-bulagan. Alam kong nauunawaan nyo itong mga inilalahad ko. Huwag ninyong kalilimutan. Pananagutan nyo ang bawat kaluluwa na inyong inakay sa kapahamakan. Ngayon, ito ang malaking itatanong nyo sa akin. OHC, paano ba namin maliligtasan ang tiyak na kaparusahan? Simple lang, Acts chapter 4, verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Walang kaligtasan para sa sinuman sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa sanlibutan na makapagliligtas. Ang tanging kaligtasan ay ang pagtanggap sa tunay na pangalan ni Abba Yahweh at Messiah King Yahawashai at pumasok sa covenant na pinanghahawakan ng mga remnants. At ano naman ang sinabi ni John Revelator? Revelation chapter 14 verse 1. Then I looked, and there before me was the Lamb standing on Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads.
At nakita ko ang kordero nakatayo sa Mount Zion kasama ang 144,000 na may tatak ng kanyang pangalan at ng pangalan ng Ama. Ganon din naman ang great multitude na sinasabi sa Revelation chapter 7 verse 9. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Mayroon din kayang tatak ng pangalan ng Ama at ng Mesaya ang great multitude na maliligtas mula sa iba't ibang bansa? Yes, of course. Dahil maliwanag ang sinasabi sa Acts 4:12, walang kaligtasan sa iba sapagkat iisa lamang ang pangalang ibinigay na makapagliligtas. Simple lang ang kasulatan. Huwag po kayong maniniwala dyan sa mga bulaang tagapagturo ng bulaang sekta ng babaeng propeta na naalug ang utak. Hindi po sabat ang mark sa forehead, kundi ang pangalan ng Ama at ng Mesaya. Klaro at simple ang isinulat ni John sa binasa nating Revelation chapter 14 verse 1. Huwag magpalinlang sa mga libadurang katuruan. Ang Sabat ay sign sa pagitan ng Ama at ng kanyang kawan. Hindi po yan marka na nakalagay sa noo ng mga pinili. More so, ang sign na palatandaan sa pagitan ng Ama at ng mga pinili ay hindi po ang fake sunset to sunset Sabbath ng Roman calendar. Ulitin ko, ang marka ng mga maliligtas ay ang Hebreyong pangalan ng Ama at ng Anak. Yan ang katapat ng mark of the beast ng fake Messiah ng mga Greeks. Kayong mga nanunood ngayon, ano ang pangalan na nakatatak sa inyong forehead? Sa inyong mga diwa at gawa, dalawa lang ang pagpipilian nyo. Christos, the mark of the beast, versus Hebrew name ni Abba Yahweh and King Yahawashai. Your choice, your life. Nilinaw na namin ang lahat. Ginawa na namin ang aming tungkulin. Pinangunahan ng Ophirian Heritage ang paglalahad. Nasa inyo na kung susunod or magmamatigas. Ang gustong sumama sa huling Exodus ng huling araw, makinig kayong mabuti. Una, lumabas kayo sa Babylonian churches ninyo. Tanggalin ang mark of the beast. Say goodbye to Christianity of the Babylonians, Greeks, and Romans. Pangalawa, ibaba ninyo ang inyong mga personal vested interests at pride dahil yan ang hadlang sa inyong pagpasok sa aming kawan. Be humble and obedient as required during the days of Moses. Pangatlo, magpabautismo. Click nyo lang ang link ng Joshua Group na ilalagay namin sa ibaba nitong video. Mag-ingat sa mga nagkukunwaring OHC groups. Gamitin lamang ang link na ibinigay namin at abangan ang pag-message sa inyo ng isang Joshua representative. Sa mga bagong baptized, welcome to the covenant. Sa mga new subscribers, welcome to the channel. Panoorin nyo ang The Guide upang tama ang sunod-sunod ng mga series na dapat nyong panoorin. Huwag kalimutan, i-share ang videong ito, tumulong na mailigtas ang mas marami pang tao. Stand for truth. Be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ang mensahe at aral, paki-like, subscribe, and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.